Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ay, ito. Hindi pa rin tumitigil sina Ruben at Mariel, nagkakalat ng alam nyo na. ayaw ko, ayaw ko kasing tumawag ng BOBO eh. Ayaw ko kasing tumawag ng TANGA. Hindi ako sanay sa ganun eh. Anyway, bakit ano na naman ang ginawa nito ni Mariel at saka ni Ruben Padilla? Nung isang araw, ay di ba kasi mga kabunyog, alam naman natin na grabing kinakalat na grabing pagkakalat nito ni Ruben Padilla nitong nakaraang mga araw. Doon sa impeachment trial, alam naman natin 'yan. Ngayon, maraming nagko-komentaryo kay Ruben, yung nung 2022 elections, lumabas itong sinabi nito ni Mariel. Si Ruben, nung nasa bilibid, nakapagpasa na ng batas without even being a senator. Yun, kumakahalat yun. Kumakalat. Pinagmamalaki kasi ng kampo ni Ruben, siyempre, pinagmamalaki ng kanyang asawa na si Mariel Rodriguez Padilla. Pinagmamalaki nila na si Ruben, huwag tatawaran yung kakayahan. Huwag daw tatawaran yung kakayanan ni Ruben, sabi ni Mariel Padilla. Kasi kahit hindi pa man daw yan senador, nakagawa na yan ng batas. Nakagawa na yan ng batas. Nakapagpasa na ng batas si Ruben Padilla. Yan ang sabi ni Mariel. Di syempre, grabe ang reactions ng netizens. Imaginin mo, hindi ka senador, nakapagpasa ka ng batas. Yan. Kaya naging controversial yung state, yung ni Mariel Padilla. So, lumabas na naman yan. Yang, yan. So, ang ginawa ni Mariel Padilla, kasi napahiya talaga eh. Napahiya si Mariel Padilla dyan. So, naglabas ng paliwanag. Yun. Naglabas ng paliwanag si Mariel Padilla. Ang problema, ang paliwanag niya, hindi naman paliwanag na, lalong nasira sila sa paliwanag ni Mariel Padilla. Nagpapaliwanag si Mariel Padilla, common sense daw hindi nakuha ng mga tao. Napaka-common sense lang daw na bagay, sentido común, hindi daw makuha. Wow! Ang yabang ni Mariel Padilla. Ito yung sinabi ni Mariel Padilla. Hi everyone, I am in the beautiful Samal Island today and I realized na ang common sense pala ay hindi ganun ka-common. Lalo na doon sa mga people na sabi nila sobrang talino nila ganyan, na tinitake pala nila lahat literally. Gusto ko lang i-share sa inyo na nag-resurface ulit yung video na ginawa ko back in 2022. Ginawa ko yung video na yon kasi si Ruben tumatakbo noon. So anyway, nung panahon na yon, nung tumatakbo siya, sabi si Ruben Padilla hindi qualified kasi hindi naman nagtapos ng pag-aaral. So kinurek ko yon. Sabi ko, si Ruben nakatapos ng criminology. Tapos tinanong din ng mga tao, anong gagawin yan? Ang trabaho ng isang senador, gumawa ng batas. So sinabi ko, na nasa bilibid pa lang siya, gumagawa na sila ng batas. Tinake yun ng literally. Siyempre, hindi ka naman makakapagpasa ng batas kung hindi ka senator, kung hindi ka legislator. So ngayon, itong statement na yan ni Mariel Padilla, ngayon yan. Kalalabas lang. Kaya lang, imagine mo sabihin niya mga kabunyog, sabihin ni Mariel Padilla na I realize na ang common sense pala ay hindi ganun ka-common. Tinitake daw na yung sinabi niya literally. Grabe. Ang sinisisi pa ngayon ni Mariel Padilla, yung mga nag-react sa niya, sa sinabi niya.
Yun pa ang sinisisi ngayon ni Mariel Padilla. O parang walang ano, parang ah, walang common sense. Ah, walang sentido komon. yan yung yan yung sinasabi ni Mariel Padilla. Yung mga ano daw sa kanila nagbabas, walang sentido komon o common sense. Hmm? Sabi ni Mariel Padilla, tinake daw literally yung sinabi niya. Ay, ano ba talaga kasing sinabi niya? Ay, di ba sinabi niya na si Robin Padilla nasa bilibid pa lang, ano na, nakapagpasa na ng batas. Oh, ano ba kasing ibig sabihin niya nun? Ha? Eh, doon pa lang, ang may problema doon, hindi yung nagre-react sa kanya. Ang may problema doon siya. Ay ngayon, naglabas ng reaksyon si Mariel Padilla, inaano niya, binibira niya yung mga nag-ano sa kanya, nag-react sa kanya doon sa sinabi niya. Ang sabi ni Mariel Padilla, walang common sense. Ha? Walang sentido komon. ang mga nagre-react sa kanya. Ay unang-una, yung sinabi niya na yon. Unang-una kasi yung sinabi niya na hindi nasa bilibid pa lang si Robin Padilla, nakapagpasa na ng batas. Ay matindi to. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Mamaya ipapaliwanag ko yung reaksyon diyan ni Robin Padilla. Eh, itong si Mariel Padilla kasi, marami itong mga statements na sa katatanggol niya sa asawa niya, lalo lang na-i-expose silang mag-asawa. Ay di ba may statement din ito si Mariel Padilla? Sabi ni Mariel Padilla, hindi daw deserve. Ano? Parang ano? Si Robin Padilla ay mabait na tao, matulungin, makabayan. Parang tayo daw ng mga Pilipino, ano? Ah, no? Ano daw tayo? Hindi daw tayo deserving na maano si Robin Padilla, maging senador natin. Ay matindi naman. Tayo pa ngayon yung ano? Tayo pa ngayon yung lumalabas na parang ano? Kasi hinuhusgahan daw natin si Robin Padilla. Unang-una, mga kabunyog, hindi naman nakalagay sa konstitusyon na ang pagiging senador ay dapat na ano ka, college graduate ka. Wala namang ganun. Wala namang ganun. Hindi naman nakalagay sa konstitusyon na kailangan college graduate ka. Wala yon. Maliwanag naman yan. Maliwanag naman yan. Kasi marami rin namang magagaling na mga karaniwang tao. Hindi mga ano, hindi mga abogado, hindi mga nakapagtapos ng matatayog na mga kurso, hindi, pero magagaling. Oh, magagaling. Halimbawa, sa Kamara, nung buhay pa si Crispin Beltran, congressman yun, party list, magaling yun. Kahit yung ano kahit yung mga kahit yung mga kinatawan ng ano ng Makabayan Black sa party list, hindi naman sila nagkakalat. Hindi naman sila nakakahiya. Halimbawa, yung ano noon, nung naging member noon ng ano, si Eufemia Kulyamat, yun, kinatawan yun ng indigenous peoples. Galing Mindanao, mga lumads. Pero ano naman, maayos yung paggampanya bilang kinatawan ng mga indigenous peoples. So hindi naman kinakailangan, totoo naman, hindi naman kailangan na college graduate o nakapagtapos ka ng kurso. Pero sana naman, wag lang maging mayabang. Alam nyo, ako ang issue ko dito kay Robin, hindi naman yung ano ba siya, tapos ba siya ng kolehiyo o hindi? Hindi yun eh. Pwede naman, sa katauhan ni Robin Padilla, kahit naman artista siya, basta't wag lang mayabang. Ay, ang problema sa kanya, mayabang eh. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan, hindi tayo nagsasabi na hindi pwede ang artista maging senador. Tingnan nyo naman si Tito Soto. Si Tito Soto, komedyante yan. Komedyante yan, artista. Pero tingnan nyo kapag nag-a-argue, ano na siya eh, kagalang-galang siyang senador. Ha? Oh,
Si Lito Lapid, artista siya, nahihiya siya na magsalita ng magsalita kasi talaga namang kulang ang kanyang kaalaman. Pero hindi siya mayabang. Ito kasing si Rubin eh. Ha? Mayabang eh. Tapos pag nagsasalita na, kala mo ang dami niyang alam, wala. Habang pag nagsasalita siya, nai-expose na wala naman talaga. Yun ang problema kay Rubin. Yun ang problema kay Rubin. Ha? Dalawang artista na senador, si Lito Lapid at si Tito Soto. Si Tito Soto, komedyante, pinagtatawanan yan, itbulaga daw. Pero titingnan mo si Tito Soto, magaling na ang kanyang naging Senate President niya eh. Nung naging Senate President siya, hindi naman nakakahiya eh. Mas nakakahiya pa nga si Alan Peter Cayetano eh. Ha? Si Lito Lapid. Si Lito Lapid, artista. Totoo, kulang siya sa kaalaman. Kulang siya sa kaya hindi siya masyadong nagsasalita. Pero nakikinig siya. Sabi nga ni Lito Lapid, dito sa impeachment trial, makikinig na lang ako. Sabi ni Lito Lapid, papakinggan ko ang mga argumento, ang mga ebidensya, ang mga testigo. Tama naman yun eh. Ganun naman talaga dapat ang senator judge. Hindi ka dapat nagpapalabas ng pagiging bias mo. Si Robin Padilla, bias eh. Ang problema, bias na nga siya bilang senator judge, pag nagsasalita pa siya, ano pa? Ang yabang-yabang tapos mali-mali pa. Doon siya napapahiya. Doon napapahiya si Robin Padilla. Ako hindi ko tinitingnan na kailangan bang bugado, kailangan bang nakatapos ng matataas na kurso. Hindi naman eh. Kahit namang ordinaryong tao ka, pwede ka naman maging senador, pwede ka namang maging congressman. Pero naman, ipakita mo naman na karapat-dapat kang maging senador, maging congressman. Hindi naman yung natapos mong kurso. Hindi naman yung Kaya lang si Robin Padilla, kulang na nga sa kaalaman, mayabang pa. Ayun ang problema. Kulang na nga sa kaalaman, mayabang pa. Kukunti ang kaalaman, pag nagsasalita, akala mo, master niya yung subject. Yun ang problema. Yun ang problema ni Robin Padilla. Tapos itong asawa, okay, naunawaan naman natin, siyempre asawa, ipagtatanggol niya. Kaya lang, sabi nga, less took less mistakes. Di ba, mga kabunyog, mga kabayan? Yan eh. Yan yung nagiging problema diyan. Yun ang Tapos itong si Mariel, nagsalita ng ganyan, lalo lang napahiya na naman si Robin Padilla. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.